Ang umagang iyon ay payapa sa barangay San Isidro. Basa pa ang lupa dahil sa ulan kagabi. Manipis na hamog ang bumabalot sa mga palayan at ang tilaok ng mga tandang ay naguunahan mula sa malayo. Ang mga magsasaka ay nagsisimula ng maghanda para sa kanilang paggawa sa bukid, pasan ang mga asarol sa kanilang mga balikat. Sa dulo ng makipot na daan ng lupa, nakatayo ang isang simpleng bahay na yari sa kahoy, ang tahanan ng mag-asawang Jose de la Cruz at Elena Reyes. Walang sinuman ang mag-aakala na ang umagang iyon ay magdadala ng isang napakasamang balita para sa buong barangay. Bandang 6:00 ng umaga, ang katahimikang karaniwang puno ng huni ng mga ibon ay biglang binasag ng isang malakas na iyak ng babae. Ang tunog ay matinis at nakakapangilabot. Ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga bahay ay biglang natigilan. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay tumakbo patungo sa pinagmumula ng tunog. Pagdating nila sa bahay ni Jose, ang pinto ay bukas na bukas. Sa loob ng maliit na bahay, si Elena ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang buhok ay gusot at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakayuko siya habang paulit-ulit na pinapalo ng kanyang mga kamay ang sahig na lupa. Sa ibabaw ng papag na kawayan, ang katawan ni Jose ay nakahandusay at hindi na gumagalaw. Si Jose ay kilala bilang isang mabuting tao at masipag magtrabaho. Nagtatanim siya ng palay at sili sa bukid sa likod ng kanilang bahay. Gusto siya ng lahat ng residente dahil siya ay magalang at hindi kailanman nakikipag-away. Ngayon, ang kanyang katawan ay nakahimlay na walang buhay. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga labi ay nangingitim na. Isang matanda sa barangay na nagngangalang Tatang Kiko ang dahan-dahang lumapit. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Jose. Walang paggalaw. Sinuri niya ang pulso at pagkatapos ay marahang umiling. Wala na siya, bulong ni Tatang Kiko, ang kanyang boses ay nanginginig. Muling humagulgol si Elena. Niyubyug niya ang balikat ng kanyang asawa na malamig na. Ang kanyang pagtangis ay nagdulot ng kilabot sa lahat ng naroroon. Ilang kababaihan ang tumulong upang alalayan siya patungo sa isang banig na kawayan. Sinubukan ni Elena na magsalita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ayon sa kanya, hating gabi na umuwi si Jose. Kumain lamang ito ng kaunti at natulog agad dahil sa pagod. Ngayong umaga, sinubukan niyang gisingin ito, ngunit ang kanyang asawa ay hindi na humihinga. Sinuring mabuti ni Tatang Kiko ang katawan ni Jose. Napansin niya ang dalawang maliliit na marka sa kanang bukong-bukong nito. Ang balat sa paligid nito ay nangingitim at bahagyang namamaga. Tumingin siya sa ibang mga residente na may pag-aalala sa mukha. Parang kagat ng ahas, mahina niyang sabi. Agad na naghanap ang ilang kalalakihan ng mahabang kawayan. Sinilip nila ang ilalim ng papag. Isang binata ang biglang sumigaw sa gulat. Sa ilalim ng higaan, may isang ahas na may guhit na itim at dilaw, basag ang ulo. Ang haba nito ay higit sa 1 metro. Napabuntong hininga si Tatang Kiko. Weling, sabi niya. Napakalaso ng ahas na iyan. Natahimik ang lahat ng residente. Napagtanto nilang maaaring namatay si Jose dahil sa isang ahas na pumasok sa kanilang bahay habang siya ay natutulog. Walang anumang senyales ng paglalaban o ibang sugat. Nagsimulang lumitaw ang mga malulungkot na mukha sa gitna ng karamihan. Napagkasunduan nilang ito ay isang aksidenteng hindi maiiwasan. Ilang oras ang lumipas, dumating ang kapitan ng barangay kasama ang 2 pulis mula sa istasyon ng pulisya ng Kalawan. Sinuri nila ang kalagayan ng bahay at kinuha ang pahayag ni Elena na patuloy pa ring umiiyak. Matapos ang maikling pagsisiyasat, isinulat nila sa ulat na si Jose ay namatay dahil sa kagat ng makamandag na ahas. Walang anumang indikasyon ng krimen. Pagsapit ng tanghali, kumalat na sa buong barangay ang balita ng pagkamatay ni Jose. Ang mga residente ay dumating dala ang mga bulaklak, kanin at mineral water. Ang tunog ng mga dasal ay maririnig sa bawat sulok ng bahay. Lahat ay nagluluksa dahil sa pagkawala ng isang mabuting kapitbahay. Kinahapunan, isang babaeng nakasuot ng itim na belo ang dumating na nagmamadali. Siya si Maria Santos, ang nakatatandang kapatid ni Jose. Nang makita niya ang bangkay ng kanyang kapatid, halos himatayin siya. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiyak. Umupo siya sa tabi ng kabaong at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang kapatid.
Matagal niyang tinitigan ang mukhang iyon na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Elena ay patuloy pa ring umiiyak sa tabi ng kabaong. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng emosyon. Ngunit may napansin si Maria na hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pag-iyak ni Elena ay malakas, ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo. Kapag maraming tao sa paligid, humahagulgol siya ng todo. Ngunit kapag ang lahat ay umaalis, si Elena ay tahimik na nakaupo at nakatingin sa sahig. Isang masamang kutob ang nagpasikip sa dibdib ni Maria. Ayaw niyang mag-isip ng masama, ngunit tumatanggi ang kanyang puso na maniwala na si Jose ay namatay lamang dahil sa isang ahas. Laging maingat si Jose. Hindi siya kailanman natutulog nang hindi isinasara ang pinto at nililinis ang bahay. Paanong nakapasok ang isang ahas ng ganoon na lamang? Ang umagang dapat sana ay nagdala ng kapayapaan ay naging simula ng isang mahabang misteryo. Ang barangay San Isidro ay nalunod sa kalungkutan. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, isang lihim ang nagsimulang marahang gumalaw, naghihintay ng tamang oras upang mabunyag. Pagsapit ng gabi sa barangay San Isidro, ang hangin ay nagdala ng amoy ng kandila at ng mabangong bulaklak ng kalatsutsi mula sa bakura ng bahay ng namatayan. Ang mga ilawang digas ay sumasayaw sa bawat sulok, nagbibigay liwanag sa mga pagod na mukha na nananatili pa rin upang samahan ang pamilya ng yumaong si Jose. Sa gitna ng tunog ng mga dasal at pagrorosaryo, si Maria ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang tingin ay hindi maalis sa kabaong kung saan nakahimlay ang kanyang kapatid. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Jose sa likod ng puting tela. Ang kanyang puso ay parang may butas na hindi matatakpan ng luha. Mula pagkabata, si Jose ang kapatid na pinakamamahal niya. Lumaki silang magkasama sa kahirapan matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Si Jose ang laging nagpapakalma sa kanya tuwing may problema. Ngayon, ang lalaking iyon ay nakahimlay na malamig, umalis nang hindi man lang nakapagpaalam. Ngunit habang tumatagal ang pagmamasid ni Maria sa paligid, lalong lumalakas ang kakaibang pakiramdam sa loob niya. Nararamdaman niyang mayroong isang bagay na hindi tama. Si Elena ay nakaupo malapit sa kabaong. Ang kanyang mukha ay basa ng luha. Nakayuko siya. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang bangkay ng kanyang asawa at malakas na iiyak. Ang pagtangis na iyon ay nagdulot ng awa sa maraming tao. Ilang kababaihan ang tumatapik sa kanyang balikat, nagsasabing si Elena ay isang tapat na asawa na labis na nagmamahal sa kanyang kabiyak. Ngunit para kay Maria, mayroong isang bagay na kakaiba doon. Kapag maraming tao ang naroroon, si Elena ay umiiyak ng malakas na para bang guguho na ang mundo. Ngunit kapag ang lahat ay pumupunta sa kusina upang kumain o uminom, si Elena ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kanyang mukha ay matigas at walang ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, ang kanyang mga labi ay hindi gumagalaw, na para bang ang pag-iyak kanina ay isang maskara lamang. Ang pakiramdam na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Maria. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, subukang mag-isip ng lohikal. Marahil ay pagod lamang si Elena, marahil ay naubos na ang kanyang mga luha. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang mukha ng kanyang hipag, muli niyang tinatanggihan ang paliwanag na iyon. Pagkatapos ay may isa pang tao ang lumitaw na nagdagdag sa kanyang hinala, isang lalaki na nagngangalang Marco Gonzales. Siya ay isang kapitbahay na ang bahay ay may ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ni Jose. Matagal nang pinag-uusapan ng mga taga-nayon ang tungkol sa pagiging malapit ni Marco kay Elena, ngunit walang sinumang nangahas na mag-akusa. Kilala si Marco bilang isang taong palakaibigan, madalas tumulong sa mga residente, at may maliit na negosyo sa palengke. Mula pa kaninang umaga, nasa bahay na siya ng namatayan. Siya ay abala sa pag-aayos ng mga upuan, paghahanda ng kape, pagtanggap sa mga bisita, at kahit na pagsusulat ng mga pangalan ng mga taong dumarating upang makiramay. Siya ay tila mas abala kaysa kaninuman. Ngunit ang ikinagulat ni Maria ay ang paraan ng pagtrato niya kay Elena. Sa tuwing malakas na iiyak si Elena at magkukunwaring ng hihina, si Marco ay laging dumarating sa tamang oras upang pakalmahin siya. Yumuyuko siya, marahang hinahawakan ang balikat ni Elena, at bumubulong ng mga salita ng pag-aliw. Ang kanyang mukha ay tila naaawa, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtatagpo ng napakatagal.
Mayroong isang bagay sa tingin na iyon na hindi nararapat para sa dalawang taong dapat ay kapitbahay lamang. Pinanood ni Maria mula sa malayo. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ayaw niyang gumawa ng gulo sa gitna ng pagluluksa, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na umiikot. Posible kayang totoo ang sinasabi ng mga tao. Posible kayang mayroong isang bagay sa pagitan ni na Elena at Marco. Lumipas ang oras, lumalim ang gabi. Ang mga bisita ay nagsimulang umuwi isa-isa. Tanging mga malalapit na kamag-anak at ilang kapitbahay na lamang ang natira para magbantay. Sa labas, nagsimula ng umambon na nagdulot ng lamig na tumatago sa buto. Tumayo si Maria at dahan-dahang lumabas sa bakuran upang huminga. Doon, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa kusina, sina Elena at Marco ay magkatabing nakatayo. Hawak ni Marco ang isang mangkok ng mainit na lugaw, ibinibigay ito kay Elena. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit ng matagal. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ni Elena at hindi ito tumanggi. Sa katunayan, tila mahina itong sumandal sa balikat ni Marco. Napigil ni Maria ang kanyang hininga. Nagtago siya sa likod ng isang poste ng kahoy, pinagmamasdan ang eksena na may nanlalaking mga mata. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila huminto sa pagdaloy. Iyon ay hindi kilos ng magkapitbahay. Iyon ay hindi pakikiramay. Iyon ay ang pagiging malapit ng dalawang taong may itinatagong lihim. Sa kanyang dibdib, lumitaw ang isang galit na maihalong kalungkutan. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang sakit. Muling dumaloy ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkawala. Umiyak siya dahil sa galit. Dahil bigla niyang naramdaman na ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay hindi kasing simple ng sinasabi ng mga tao. Ang hangin ng gabi ay umihip, dala ang tunog ng mga kuliglig at ang mga pigil na hikbi mula sa likod bahay. Tumingin si Maria sa madilim na kalangitan. Sa kanyang puso, lumitaw ang isang panata na hindi pa niya nabibigkas. Hindi niya hahayaang malibing ang pagkamatay ni Jose ng ganoon na lamang. Kung mayroon ngang kasamaan sa likod ng lahat ng ito, hahanapin niya ito anuman ang panganib. Sa gabing iyon, sa gitna ng nanginginig na liwanag ng mga ilawang digas, ang mukha ni Maria ay naging determinado. Sa likod ng kalungkutan ng isang kapatid, nagsimulang tumubo ang tapang ng isang babaeng handang labanan ang kasinungalingan. Kinabukasan, ang kalangitan sa barangay San Isidro ay kulay abo. Ang hamog ay nakakapit pa rin sa mga dahon ng saging at ang tilaok ng mga manok ay mahinang naririnig sa malayo. Ang hangin ay mabigat na tila nakikiramay sa kalungkutang hindi pa rin humuhupa. Sa bakuran ng bahay ni Jose, ang mga kapitbahay ay patuloy pa ring dumarating, dala ang mga bulaklak at pagkain. Si Elena ay nakaupo sa isang upuang kawayan, nakasuot ng itim na damit at ang kanyang mukha ay nakayuko. Hawak niya ang isang panyo na patuloy niyang idinidiin sa kanyang mga mata, ngunit ang mga ito ay nananatiling tuyo. Si Maria ay nakatayo malapit sa pinto, pinagmamasdan ang lahat na may pusong balisa. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay tila naubos na kagabi. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang pagkalito at ang hinala na lalong tumitindi. Sa tuwing tinitingnan niya si Elena, nararamdaman niya ang isang malamig na agos sa kanyang batok. Napansin din niya na si Marco ay madalas pa ring dumarating, dala ang kape para sa mga nakikiramay, nag-aayos ng mga upuan, o kaya ay nakatayo lamang sa tabi ni Elena sa dahilan ng pagtulong. Ngunit, mayroong isang bagay sa mga mata ni Marco na hindi maitatago. Ang tingin na iyon ay hindi pag-aari ng isang kapitbahay na nagluluksa. Mayroong pag-aalala, takot at kung minsan ay parang may hinihintay. Naramdaman ni Maria na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Nang hapong iyon, matapos mabawasan ang mga bisita, pumasok si Maria sa sala. Nakita niya ang isang maliit na bata na nakaupo sa isang sulok sa ibabaw ng isang maliit na bangkong kahoy. Ang bata ay si Miguel, ang nag-iisang anak ni na Jose at Elena. 5 taong gulang pa lamang siya. Mula kahapon, hindi siya gaanong nagsasalita. Ang kanyang mukha ay inosente, ang kanyang mga mata ay malaki at malinaw. Hindi siya umiiyak, nakaupo lamang siya at nakatingin sa kabaong ng kanyang ama. Ang tanawin na iyon ay nagdulot ng sakit sa puso ni Maria.
Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ng bata. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Miguel. Miguel, anak. Kumain ka na ba? Mahina niyang tanong. Tumango ang bata nang walang imik. Huminga ng malalim si Maria. Tinitigan niya ang maliit na mukha na iyon na kamukhang kamukha ni Jose. Sa kanyang isip, lumitaw ang isang kaisipan na hindi pa niya kayang bigkasin. Ang batang ito ay nasa bahay noong gabi ng pangyayari. Posible kayang may nakita siya. Miguel, tanong niya muli. Pwede bang may itanong si tita? Tumingin sa kanya ang bata nang walang takot. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig ulan sa mga dahon. Noong gabi bago matulog ang tatay mo, may narinig ka ba o nakitang kakaiba? Natahimik si Miguel ng ilang sandali, nakayuko na parang nag-iisip. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi, na tila tinitimbang kung ligtas bang magsalita. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, halos hindi marinig. Binigyan ni nanay si tatay ng inumin. Napigil ni Maria ang kanyang hininga. Anong inumin, anak? Kalamansi juice, mahinang sabi ni Miguel. Sabi ni nanay para mabilis makatulog si tatay. Naramdaman ni Maria ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Tinitigan niya ang bata na may nanlalaking mga mata. Kalamansi juice, naisip niya. Ngunit bakit napakahimbing ng tulog ni Jose na hindi man lang naramdaman ang kagat ng nakamamatay na ahas? Lumunok siya at muling nagtanong na may nanginginig na boses. Pagkatapos noon, ano ang nakita mo, Miguel? Muling natahimik ang bata. Kinagat niya ang dulo ng kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Niyakap siya ni Maria ng marahan. Huwag kang matakot, anak. Sabihin mo lang. Lumapit si Miguel at bumulong sa tainga ni Maria. Ang kanyang boses ay napakahina. Pagkatapos painumin ni nanay, dumating si Tito Marco. May dala siyang bag. Mula sa bag, lumabas ang isang malaking ahas na kulay itim at dilaw. Nanigas ang katawan ni Maria. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi siya gumalaw, ipinikit lamang ang kanyang mga mata habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa maliit na bibig na iyon. Inilagay ni Tito Marco at nanay ang ahas sa sahig. Tulog pa rin si tatay. Inilapit nila ang ahas sa paa ni tatay. Tapos kinagat ng ahas si tatay. Huminga ng malalim si Maria. Ang kamay na nakayakap kay Miguel ay nanginginig ng husto. Tinitigan niya ang inosenteng mukha na iyon, umaasang ang mga salitang iyon ay imahinasyon lamang ng isang maliit na bata. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga mata ni Miguel. Isinalaysay niya ang tunay na nakita. Isang patak ng luha ang bumagsak sa pisngi ni Maria. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, lungkot, galit o takot. Lahat ay naghalo-halo. Sa harap ng kanyang mga mata, malinaw na ngayong nakaguhit ang kabulukang nakatago sa likod ng mga peking luha. Si Jose ay hindi namatay dahil sa ahas na pumasok sa bahay. Siya ay pinatay ng taong dapat sana ay nag-aalaga at nagmamahal sa kanya. Tumingin si Maria kay Elena na nakaupo pa rin sa labas, pinalilibutan ng mga kapitbahay na nagpapakalma. Sa tabi nito, si Marco ay nakatayo na may payapang mukha na tila walang nangyari. Nang makita ang tanawin na iyon, nag-alab ang galit ni Maria. Ngunit, pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi ngayon ang tamang oras para kumilos ng padalos-dalos. Tumingin siya kay Miguel na nakaupo pa rin sa kanyang kandungan. Ang maliit na bata ay mahigpit na humawak sa kanyang daliri, na tila naghahanap ng proteksyon. Ipinangako ni Maria sa kanyang sarili, hindi niya hahayaang malibing ang katotohanan kasama ang bangkay ni Jose. Poprotektahan niya ang batang ito at ipaalam niya sa lahat kung sino ang tunay na may sala. Sa araw na iyon, sa gitna ng tunog ng mga dasal at mga hikbi, isang determinasyon ang isinilang sa puso ng isang babae. Isang determinasyon na itaguyod ang katotohanan kahit na kailangan niyang labanan ang kasinungalingang nababalot ng luha. Nang tanghaling iyon, ang araw ay matindi ang sikat sa barangay San Isidro. Sa bakuran ng bahay ng namatayan, ang mga residente ay nagsimula ng maghanda upang ihatid ang bangkay ni Jose sa sementeryo. Ang tunog ng maliit na tambol at pagdarasal ay nag-uunahan. Sa harap ng bahay, ang mga kalalakihan ay nakatayo na sa pila, hawak ang mga lubid na gagamitin sa pagbuhat ng kabaong. Si Elena ay malakas na umiiyak sa harap ng kabaong.
Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ang mga kababaihan ay nagpapakalma, niyayakap siya, at pinupuri ang kanyang katapatan. Mula sa labas, lahat ay mukhang normal. Isang prosesyon ng pagluluksa na puno ng luha. Ngunit sa gitna ng karamihan, si Maria ay nakatayong naninigas. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang baga. Ang mga salita ni Miguel ay patuloy na umalinggaw sa kanyang tainga. Kalaman si Juice, ahas mula sa bag, lahat ay nabuo sa isang malinaw na larawan. Si Jose ay hindi namatay dahil sa aksidente. Siya ay pinatay. At kung ang kabaong na iyon ay aalisin ngayon, lahat ng ebidensya ay malilibing kasama ang kanyang katawan. Nang simulan ng mga tagabuhat na itaas ang kabaong, humakbang si Maria. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Tumayo siya sa harap ng pila, itinaas ang kanyang dalawang kamay. Tigil! Ang kanyang boses ay umalinggaw sa gitna ng bakuran. Lahat ay natigilan. Biglang naging tahimik ang paligid. Ang tunog ng dasal ay naputol. Tanging ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng saging ang maririnig. Huminto ang mga tagabuhat. Ang kanilang mga mukha ay naguguluhan, nakatingin sa babaeng nakatayo sa gitna ng daan ng lupa na mailuhang tumutulo sa pisngi. Tinitigan ni Maria ang kabaong na may tinging puno ng kalungkutan at galit. Huwag niyo muna siyang dalhin. Hindi pa pwedeng ilibing si Jose. Hindi siya namatay dahil sa ahas. Pinatay siya. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang kidlat sa gitna ng katanghalian. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay bumubulong ng hindi makapaniwala. Ang kapitan ng barangay na nakatayo malapit sa pinto ay lumapit na may pag-aalala sa mukha. Maria, ano ang sinasabi mo? Oras na para dalhin ang bangkay sa sementeryo. Huwag kang gumawa ng gulo. Ngunit hindi umatras si Maria. Tumingin siya ng diretsyo kay Elena na ngayon ay nakatayong tulala na may maputlang mukha. Sa tabi nito, lumapit si Marco, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Alam mo ba ang sinasabi mo, Maria? Nanginginig ang boses ni Elena. Alam ko, matatag na sagot ni Maria. Alam kong hindi namatay si Jose dahil sa ahas. Alam kong may itinatago kayo ni Marco. Nagsimulang mag-ingay ang karamihan. Ilang tao ang sumubok na pakalmahin siya. Ngunit patuloy na nagsalita si Maria ng malakas. Alam ko na ang lahat mula kay Miguel. Nakita niya ang lahat noong gabing iyon. Nakita kanyang nagbigay ng inumin kay Jose. Nakita niyang dumating si Marco na may dalang bag. Nakita niya ang ahas na iyon. Ang mukha ni Elena ay naging puti na parang papel. Sinubukan ni Marco na pagtakpan ito. Lumapit siya, sinusubukang hilahin ang braso ni Maria. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pinapahiya mo ang sarili mong pamilya. Alam ng lahat na tinuklaw ng ahas si Jose. Maging ang mga pulis ay kinumpirma na iyon. Itinulak ni Maria ang kanyang kamay, tumaas ang kanyang boses. Kung sigurado kang aksidente iyon, bakit ka natatakot kung hihilingin kong suriin ulit? Kung wala kang kasalanan, bakit nagbago ang mukha mo? Lalong nag-ingay ang karamihan. Ilang matatanda sa barangay ang sumubok na pakalmahin siya, ngunit mas malakas ang boses ni Maria kaysa sa lahat. Tumingin siya sa kapitan. Pakiusap, itigil niyo ang prosesyon na ito. Tumawag kayo ng pulis. Hinihiling kong suriing muli ang bangkay ng aking kapatid. Sigurado ako may lason sa kanyang katawan. Humagulgol si Elena. Baliw ka na. Nawala ka na sa sarili dahil sa sobrang kalungkutan. Huwag mong gambalain ang kaluluwa ng asawa ko. Ngunit hindi na tinag si Maria. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng kabaong, pinoprotektahan ito na tila pinoprotektahan muli si Jose. Dumaloy ng malakas ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ako baliw. Gusto ko lang ng katotohanan. Gusto kong makamit ni Jose ang hustisya. Ilang tao ang nagsimulang magduda. Tinitigan nila sina Elena at Marco na mukhang naguguluhan. Nagsimulang marinig ang mga bulungan sa gitna ng mga residente. Totoo kayang may kakaiba? Bakit napakasigurado ni Maria? Lalong tumindi ang tensyon nang mula sa malayo ay marinig ang tunog ng motorsiklo ng pulis. Ang kapitan pala ay lihim nang tumawag sa istasyon.
Nang makita na lalong gumugulo ang sitwasyon, dalawang pulis ang bumaba mula sa motor. Ang isa sa kanila ay isang batang opisyal na nagngangalang si Isabasa. Agad niyang pinakalma ang mga residente, hiniling sa lahat na umatras at magbigay ng puwang. Anong nangyayari dito? Lumapit si Maria. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang kanyang boses ay kalmado. Ako po si Maria Santos, kapatid ng yumaong si Jose de la Cruz. Hinihiling ko na huwag munang ilibing ang bangkay ng aking kapatid hanggat hindi nasusuring muli. Sigurado akong hindi ito aksidente. Tumingin ng seryoso ang batang opisyal. Nakita niya ang maputlang mukha ni Elena at ang balisang si Marco. Matapos ang maikling pakikipag-usap sa kapitan, nagpasya siyang pansamantalang itigil ang prosesyon ng libing. Lahat ay natigilan. Ang kabaong na itinaas na ay muling ibinaba sa ibabaw ng mga bloke ng kahoy. Malakas na umiyak si Elena, inaakusahan si Maria na hindi nirerespeto ang kaluluwa ng kanyang asawa. Si Marco ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay palingalinga. Ngunit sa mga mata ni Maria, ang desisyon na iyon ang tanging daan patungo sa katotohanan. Tumayo siya roon na hinihingal, nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag ang puso. Sa gitna ng matinding kalungkutan, ang tapang ng isang kapatid ay nagsindi ng isang maliit na apoy. Isang apoy na magbibigay liwanag sa daan patungo sa hustisya. Pagsapit ng hapon, dalawang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng bahay ng namatayan sa barangay San Isidro. Ang mga residente na mula pa kaninang tanghali ay hindi umalis ay nagkukumpulan na ngayon sa gilid ng daan, nagmamasid na may pag-usisa at pag-aalala. Sa ilalim ng kulay abong kalangitan, ang kapaligiran ay naging tensyonado. Ang bangkay ni Jose ay nakahimlay pa rin sa loob ng bahay, hindi pa inililibing, naghihintay ng desisyon mula sa mga otoridad. Mula sa unang sasakyan ay bumaba ang isang opisyal na may mataas na ranggo, nakasuot ng maayos na uniforme. Ang kanyang pangalan ay Major Leo Vargas, isang investigador mula sa Laguna Provincial Police Office. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit matatag. Binati niya ang kapitan ng barangay at tumingin kay Maria na nakatayo sa hagdanan ng bahay na may namumugtong mga mata. Pumasok siya kasama ang dalawang tauhan. Sa sala na ngayon ay tahimik, tanging si Maria, Elena, Marco at ilang kapitbahay na lamang ang naroroon. Ang hangin sa loob ay mabigat. Ang amoy ng kandila ay humalo sa amoy ng formaldehyde mula sa kabaong. Tiningnan ni Major Vargas ang lahat ng isa-isa. Nagsalita siya sa isang kalmado ngunit matatag na tono. Nandito ako upang tiyakin ang katotohanan. Susuriin naming muli ang bangkay ng yumaong si Jose de la Cruz. Lahat ay hinihiling na makipagtulungan at magsalita ng tapat. Yumuko si Maria. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sinubukan niyang magsalita. Sigurado po akong hindi namatay ang kapatid ko dahil sa ahas. May nakita ang kanyang anak noong gabing iyon. Tinitigan siya ni Major Vargas ng may buong atensyon. Ang bata. Si Miguel po. Sabi niya, binigyan ng kanyang ina ng inumin ang kanyang ama bago matulog. Pagkatapos, dumating si Marco na may dalang bag na naglalaman ng ahas. Nakita ng bata na ipinakagat ang ahas sa paa ng kanyang ama. Natahimik ang silid. Lahat ng mata ay nakatuon kina Elena at Marco. Agad na namutla ang mukha ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Samantala, sinubukan ni Marco nang umiti ng pilit. Umiling ng mabilis si Elena. Hindi po totoo iyan. Bata lang po siya, wala siyang alam. Natakot lang siya. Tinuklaw po talaga ng ahas ang asawa ko. Sinabi na po iyon ng mga pulis ng barangay. Hindi agad dumugon si Major Vargas. May isinulat siya sa kanyang kwaderno at pagkatapos ay tiningnan si Marco. Nasa bahay ka ba noong gabing iyon? Umiling ng malakas si Marco. Hindi po. Nasa bahay lang ako. Dumating lang ako kinaumagahan nang marinig ko ang masamang balita. Alam ng lahat na ako ang unang dumating para tumulong. Tumingin ng matalim si Maria. Gusto niyang sumigaw ngunit pinigilan ang sarili. Sumenya si Major Vargas na kumalma ang lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang forensic team na kasama niya na dalhin ang bangkay ni Jose sa ospital para sa masusing pagsusuri. Ilang residente ang tumulong na ilipat ang kabaong ng maingat. Sa labas, lalong dumami ang tao.
May mga bumubulong, may mga nagdarasal, at may mga tahimik na nakatingin lamang. Humagulgol si Elena, sinusubukang hadlangan ang mga pulis na nagdadala ng bangkay ng kanyang asawa, ngunit ang kanyang pag-iyak ay mas tunog ng takot kaysa sa kalungkutan. Tinitigan siya ni Major Vargas ng matagal bago sinabing marahan, ngunit matalim, kung ito ay isang aksidente lamang, mapapatunayan iyan ng pagsusuri. Walang dapat ikatakot. Hindi sumagot si Elena. Umupo na lamang siya ng mahina sa sahig, tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa sahig ng walang imik. Nang gabing iyon, naging tahimik ang bahay. Si Maria ay nakaupo sa beranda kasama ang kapitan. Ang ilawang diga sa harap niya ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Mahinang nagsalita ang kapitan. Maria, napakatapang mo. Paano kung nagkamali ka? Tumingin si Maria sa madilim na gabi na may mapupulang mata. Wala akong pakialam. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Hindi ko hahayaang umalis si Jose ng walang hustisya. Sa ibang lugar, sa ospital ng probinsya, nagsimula ng magtrabaho ang forensic team. Sinuri nila ang bawat bahagi ng katawan ni Jose ng maingat. Ang sugat ng kagat sa bukong-bukong ay pinag-aralan ng detalyado. Sa unang tingin, mukhang ang kagat ng welling. Ngunit napansin ng bihasang forensic doctor ang isang bagay na hindi karaniwan. Ang katawan ng biktima ay masyadong kalmado. Walang mga senyales ng pangingisay o reaksyon sa sakit na karaniwang lumilitaw kapag ang isang tao ay nakagat ng makamandag na ahas. Kumunot ang noo ng doktor. Nagpasya siyang kumuha ng sample ng dugo at laman ng tiyan para suriin sa laboratorio. Lahat ay ginawa ng may buong pag-iingat. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang resulta ng pagsusuri. Tinanggap ni Major Vargas ang isang makapal na ulat mula sa forensic doctor. Binasa niya ito ng seryoso. Sa huling bahagi ng ulat, malinaw na nakasulat na bukod sa laso ng ahas, ang dugo ng biktima ay naglalaman ng mataas na antas ng pampatulog na gamot na zolpidem. Ang dosis nito ay malayong mas mataas sa ligtas na antas. Sapat upang mawalan ng malay ang isang tao at maging huminto sa paghinga. Dahan-dahang isinara ni Major Vargas ang folder. Huminga siya ng malalim. Lahat ng sinabi ng bata ay totoo. Binigyan ng pampatulog si Jose bago siya ipakagat sa ahas. Ibig sabihin, may isang taong sinadyang ihanda ang lahat. Kinabukasan, bumalik siya sa barangay San Isidro. Ang bahay ni Jose ay puno pa rin ng mga residenteng gustong malaman ang resulta ng investigasyon. Sa harap ng beranda, si Elena ay nakaupo ng mahina na walang kulay ang mukha. Si Marco ay nakatayo malapit sa kanya, mukhang balisa. Pumasok si Major Vargas. Umatras ang mga residente para magbigay daan. Huminto siya sa harap ni Elena at sinabi sa isang kalmado, ngunit matalas na boses, tapos na ang pagsusuri. Sa katawan ni Jose, natagpuan ang mataas na antas ng pampatulog na gamot. Hindi iyon aksidente. Agad na namutla ang mukha ni Elena. Nanginginig ang kanyang katawan. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga mata ay palingalinga, naghahanap ng dahilan. Si Maria ay nakatayo sa likod ng pulis. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng kanyang belo. Dumaloy ang kanyang mga luha ng walang tunog. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Jose, ang hangin sa barangay San Isidro ay tila nagbago. Wala nang tunog ng pagtangis, tanging isang mahabang katahimikan na bumabalot sa lahat. Binuksan ng katotohanan ang unang pinto at mula sa pintong iyon, isang maliit na liwanag ang nagsimulang tumagos sa kadiliman ng kasinungalingan. Sa araw na iyon, ang hangin sa barangay San Isidro ay mabigat. Ang mga ulap ay mababa, senyales na malapit ng umulan. Nagkukumpulan ang mga residente sa harap ng bahay ni Jose, nakatingin sa hanay ng mga sasakyan ng pulis na kararating lamang. Sa gitna nila, si Maria ay tahimik na nakatayo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa pagitan ng ginhawa at pag-aalala. Alam niyang nagsisimula ng malantad ang katotohanan, ngunit alam din niyang hindi pa tapos ang laban. Bumabas Major Vargas mula sa sasakyan. Hawak niya ang isang opisyal na sulat. Tiningnan niya ang kapitan at ilang residente na nakatayo malapit sa bakod na kawayan. Ngayon, magsasagawa kami ng masusing pagsisiyasat sa bahay na ito.
Naghahanap kami ng ebidensya na maaaring magpaliwanag kung saan nanggaling ang pampatulog na gamot. Nagsimulang magtrabaho ang ilang pulis. Sinuri nila ang bawat sulok ng simpleng bahay na kahoy. Si Maria ay nakatayo sa labas, yakap si Miguel na naguguluhang nakatingin. Hindi lubos na naunawaan ng bata kung ano ang nangyayari, ngunit nararamdaman niya ang tensyon sa paligid. Si Elena ay nakaupo sa hagdanan ng bahay na may maputlang mukha, nanginginig ang mga kamay at tuyo ang mga labi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit mahina ang kanyang boses. Wala pong anuman dito. Nasuri na po iyan noon ng mga pulis ng barangay. Hindi sumagot si Major Vargas. Sumenyas siya sa 2 tauhan na suriin ang aparador at mga kahon sa pangunahing silid. Nagtrabaho sila ng maingat. Ang unang kahon ay naglalaman lamang ng mga damit at ilang murang alahas. Ang pangalawang kahon ay puno ng mga dokumento at maliliit na gamot. Ngunit nang buksan ng isa sa mga pulis ang ilalim ng aparador, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng tumpok ng tela, may isang maliit na pakete na binalot sa isang panyo. Binuksan niya ito ng maingat. Sa loob nito, may isang blister pack ng gamot na kulay puti at pilak. 5 sa mga butas sa blister ay walang laman. Kinuha ito ni Major Vargas gamit ang guwantes. Malinaw niyang binasa ang nakasulat sa ibabaw nito. Zolpidem tartrate isa serodime. Ang parehong uri ng pampatulog na gamot na tumugma sa resulta ng laboratorio. Tinitigan ni Elena ang bagay na iyon na may mukhang naninigas. Hindi siya makahinga. Tinitigan siya ni Major Vargas na walang emosyon. Kanino ito? Hindi sumagot si Elena, ang kanyang mga mata ay palingalinga lamang patungo sa bintana. Isang pulis na nagsisiyasat sa kusina ang nakahanap ng isang baso sa estante na may natirang dilaw na mansa. Kinuha ang baso at inilagay sa isang plastic bag para sa ebidensya. Lahat ng pahiwatig ay nagsimulang magkaugnay. Matapos ang ilang oras ng pagsisiyasat, lumabas si Major Vargas dala ang ilang ebidensya. Tumayo siya sa harap ng bahay at tiningnan si Elena. Dadalhin namin ang mga bagay na ito sa laboratorio para suriin. Kung magtugma ang resulta, malinaw kung sino ang nagbigay ng gamot sa yumaon. Nagsimulang umiyak ng malakas si Elena. Ang kanyang pag-iyak ay mas tunog ng isang sigaw ng takot. Sinubukan niyang abutin ang braso ni Major Vargas. Wala po akong alam dyan. Hindi po sa akin yan. Ngunit wala nang naniwala. Ang mga residenteng nakatayo sa labas ay nakatingin na may halong gulat at galit. Nagsimula silang magbulungan. Dati, naaawa sila kay Elena. Ngayon, hindi na nila alam kung sino ang paniniwalaan. Samantala, sa ibang lugar, 2 pulis ang nagtungo sa bahay ni Marco. Ang bahay ay nasa gilid ng palayan, medyo mas malaki at mukhang maayos. Mula sa labas, mukhang bahay ng isang taong may kaya. Ngunit pagpasok sa likod bahay, may isang bagay na nakakuha ng kanilang pansin. Sa likod ng mga kawayanan, may isang maliit na istruktura na natatakpan ng berdeng lona. Nang lumapit ang mga pulis, nakarinig sila ng mahinang sitsit. Ang tunog na iyon ay nagpatayo ng kanilang mga balahibo. Tinawag ng pinuno ng team ang kanyang kasama. Maingat nilang inalis ang lona. Pagbukas nito, natigilan sila. Sa loob, may ilang kulungang bakal at sa bawat kulungan, may iba't ibang uri ng makamandag na ahas. May weling kobra, at isa sa kanila ay kamukha ng ahas na natagpuan sa ilalim ng higaan ni Jose. Sa sulok ng maliit na istruktura, may ilang mga sipit na metal at makakapal na guwantes na gawa sa balat. Mayroon ding isang maliit na bote na naglalaman ng likido na mukhang antivenom. Lahat ng iyon ay nagpapatunay na hindi lamang alam ni Marco ang tungkol sa mga ahas, kundi nag-aalaga rin siya nito. Agad na kumuha ng litrato ang mga pulis at minarkahan ang lokasyon. Ang mga bagay ay inilagay sa isang malaking bag para sa ebidensya. Agad na nagulat ang pinuno ng team sa radyo. Nakahanap kami ng lugar na pinaglalagyan ng mga makamandag na ahas sa bahay ni Marco. Ang uri ng ahas ay pareho sa natagpuan sa lugar ng pagkamatay ng biktima. Nang hapong iyon, tinanggap ni Major Vargas ang kumpletong ulat mula sa team. Binasa niya ito na may malamig na mukha. Dahan-dahang nabuo ang mga piraso ng palaisipan. Zolpidem na natagpuan sa bahay ni Elena. Kulungan ng ahas na natagpuan sa bahay ni Marco.
Ang dalawang bagay na iyon ay hindi maaaring tawaging pagkakataon lamang. Si Maria na nakarinig ng balita ay tinakpan ang kanyang bibig ng kamay. Muling dumaloy ang kanyang mga luha. Alam niyang papalapit na ang unang hakbang patungo sa hustisya. Maaaring wala na si Jose, ngunit ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkamatay ay nagsisimula ng lumiwanag sa gitna ng kadiliman ng kasinungalingan. Tumingin si Major Vargas sa papalubog na araw. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at ang tunog ng kulog sa malayo. Alam niyang mahaba pa ang paglalakbay, ngunit sa araw na iyon sa Barangay San Isidro, ang katotohanan ay nagsimula ng humanap ng sarili nitong daan. Pagsapit ng gabi, ang silid ng interogasyon sa himpilan ng pulisya sa Santa Cruz ay napuno ng matalim na puting ilaw. Ang hangin sa loob ay malamig. Dalawang magkaibang silid ang ginamit sa gabing iyon. Isa para kay Elena, isa para kay Marco. Sa labas ng silid, si Major Vargas ay nakatayo na nakakrus ang mga braso, nakatingin sa orasan sa dingding na may matatag na mukha. Alam niyang magiging mahaba ang gabing ito. Sa unang silid, si Elena ay nakaupo na nakaposas ang mga kamay sa harap ng isang mesang bakal. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang buhok ay magulo. Mula pa kaninang umaga ay hindi siya tumitigil sa pag-iyak, ngunit ang kanyang mga luha ay tuyo na ngayon. Sa harap niya ay nakaupo ang isang batang investigador na may hawak na makapal na folder. Tiningnan ng investigador si Elena ng kalmado. Sinuri na namin ang bahay mo. Natagpuan namin ang pampatulog na gamot sa iyong aparador. 5 tableta ang nawawala, pareho sa dami na natagpuan sa katawan ni Jose. Paano mo ito ipapaliwanag? Yumuko si Elena. Nanginginig ang kanyang boses ng magsalita. Hindi po sa akin ang gamot na iyan. Hindi ko po alam kung paano napunta dyan. Mahinang tinapik ng investigador ang mesa. Ikaw ang nakatira sa bahay na iyon kasama ang iyong asawa. Imposibleng hindi mo alam. Natahimik si Elena. Kinagat niya ang kanyang labi. Pagkatapos, biglang muling dumaloy ang kanyang mga luha. Yumuko siya ng mas malalim. Lahat po iyan ay dahil kay Marco. Siya ang nagdala ng gamot na iyan. Tinakot niya ako. Sabi niya, kung hindi ako susunod, sasaktan niya ang anak ko. Wala po akong pagpipilian. Nitigan siya ng matalim ng investigador. Kaya inaakusahan mo si Marco bilang pangunahing salarin? Mabilis na tumango si Elena. Opo. Sinunod ko lang po ang utos niya. Siya ang nagdala ng ahas. Siya ang gumawa ng lahat. Natakot lang po ako. Sa kabilang banda, sa pangalawang silid ng interogasyon, si Marco ay nakaupo na may malamig na mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa ibabaw ng mesa. Mukhang sinusubukan niyang maging kalmado, ngunit tumutulo ang pawis mula sa kanyang sentido. Sa harap niya ay si Major Vargas mismo. Natagpuan namin ang kulungan ng ahas sa bahay mo. Ang uri nito ay pareho sa ahas na ginamit para patayin si Jose. Paano mo ito maipapaliwanag? Huminga ng malalim si Marco. Sinubukan niyang umiti ng pilit. Nag-aalaga po talaga ako ng ahas, sir. Libangan ko po iyan mula pa noon. Ngunit hindi ko kailanman ginamit ang ahas para saktan ang sinuman. Tinitigan siya ng matalim ni Major Vargas. Sa tingin mo maniniwala kami ng ganoon na lamang? Alam din naming may pampatulog na gamot si Elena sa kanyang bahay. Ang dalawang bagay na iyan ay magkaugnay. Nagsimulang maging tensyonado ang mukha ni Marco. Alam niya kung saan patungo ang tanong. Yumuko siya sandali at pagkatapos ay tumingin pabalik na may mapupulang mata. Ideya po ni Elena ang lahat. Siya ang nagplano. Siya ang humingi ng tulong sa akin. Sabi niya, hindi na niya matiis si Jose. Gusto niyang maging malaya. Naging tanga ako dahil sumunod ako. Nakikinig si Major Vargas nang hindi pumuputol. Sa kanyang isip, nagsimulang lumitaw ang dalawang mukha ng kasinungalingan. Ang dalawang taong ito ay sinusubukang iligtas ang kani-kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbagsak sa isa't isa. Alam niyang sa likod ng kanilang mga salita, mayroon pa ring nakatagong mas madilim na katotohanan. Matapos ang ilang oras, natapos ang dalawang interogasyon ng walang tiyak na resulta. Ngunit, nakuha ni Major Vargas ang isang mahalagang bagay.
Parehong alam ni na Elena at Marco ang tungkol sa pampatulog na gamot at ang ahas. Ibig sabihin, pareho silang direktang sangkot sa pagpaplano. Sino man ang nagsimula, ginawa nila ito ng magkasama. Nang gabing iyon, si Major Vargas ay nakaupo sa kanyang opisina ng mag-isa. Sa harap niya ay nakalatag ang dalawang malalaking folder. Sa labas ng bintana, malakas ang buhos ng ulan. Ang tunog ng kulog ay paminsan-minsang gumuguhit, nagbibigay liwanag sa silid ng maikling sandali. Binuksan niyang muli ang mga tala mula sa resulta ng laboratorio, ang larawan ng gamot na natagpuan, at ang larawan ng kulungan ng ahas sa bahay ni Marco. Lahat ay tila nagsasalita sa kanyang isipan. Ang larawan ng ahas, ang bote ng gamot, at ang mukha ni Elena na nagkukunwaring umiiyak sa harap ng bangkay ng kanyang asawa. Ipinikit ni Major Vargas ang kanyang mga mata sandali. Sa katahimikan, bumulong siya sa kanyang sarili. Ang bawat kasinungalingan ay nag-iiwan ng bakas. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay hanggang sa mapagod ang isa sa kanila. Kinaumagahan, muling sinuri ng mga investigador sina Elena at Marco ng magkahiwalay. Sa pagkakataong ito, ipinakita nila ang mga larawan mula sa resulta ng forensic examination, ang sugat ng kagat ng ahas sa paa ni Jose, ang kanyang payapang mukha na walang senyales ng paglaban. Yumuko si Elena, nanginginig ang kanyang mga kamay. Matagal na tinitigan ni Marco ang larawan, at sa huli ay ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at mahinang sinabi, hindi dapat namatay si Jose ng ganoon. Nagsisisi ako. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa mga investigador. Si Major Vargas na nakikinig mula sa kabilang silid ay tumingin sa one-way mirror na may matalim na tingin. Alam niyang nagsisimula nang lumabas ang unang pag-amin. Samantala, sa labas ng himpilan ng pulisya, si Maria ay nakatayo at nakatingin sa kalangitan na nagsisimula ng lumiwanag pagkatapos ng ulan. Hawak niya ang maliit na kamay ni Miguel na nakatingin sa bakuran. Ang hangin ay marahang umihip, dala ang amoy ng basang lupa. Sa kanyang puso, nagdasal si Maria, sana, lahat ng kasinungalingan ay bumagsak na. Sana, maging payapa na si Jose sa kanyang kinaroroonan at sana, dumating ang hustisya, kahit na kailangan nitong tumagos sa makapal na pader ng mga peking luha at takot. Sa gabing iyon, sa likod ng puting ilaw ng himpilan ng pulisya, nagsimulang magkabitak ang dalawang mukha ng kasinungalingan. Sa gitna ng pagtangis at pagsisisi, dahan-dahang nagpakita ang katotohanan. Ang kalangitan sa Santa Cruz ay maliwanag sa umagang iyon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa bubong ng gusali ng pulisya. Ngunit, sa loob ng silid ng investigasyon, ang kapaligiran ay nananatiling tensyonado. Si Major Vargas ay nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa dalawang cellphone na nakalatag sa ibabaw ng mesang salamin. Isa ay pag-aari ni Elena, ang isa naman ay kay Marco. Ang dalawang bagay na ito ngayon ang naging susi upang buksan ang lahat ng kasinungalingan. Sa paligid niya, ilang miyembro ng digital forensic team ang naghahanda ng kanilang mga kagamitan. May mga kable, laptop at isang maliit na itim na aparato para sa pagbasa ng data. Nagtatrabaho sila ng tahimik. Bawat hakbang ay itinatala, bawat kilos ay nire-record. Nagsalita si Major Vargas ng mahina ngunit matatag. Lahat ng data mula sa dalawang cellphone na ito ay kailangang ma-recover. Gusto kong malaman ang kanilang huling pag-uusap bago ang gabi ng pangyayari. Huwag hayaang may makaligtaan. Tumango ang isang batang eksperto. Sinimulan niyang ikonekta ang cellphone ni Elena sa data reader. Ang screen ng laptop ay nagpakita ng mga hanay ng code na mabilis na gumagalaw. Sa sulok ng silid, tanging ang tunog ng bentilador at ang pagpindot sa mga keyboard ang maririnig. Matapos ang ilang minuto, sinabi ng eksperto, ang buong kasaysayan ng mga mensahe ay binura, kasama na ang mga pag-uusap sa messaging API. Tinitigan siya ng matalim ni Major Vargas. Maaari bang ma-recover? Susubukan po namin, sir. Mayroon pa ring natitirang data sa internal storage. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang orasan sa dingding ay halos magtatanghali na. Ang ibang mga investigador ay dumarating at umaalis dala ang mga folder. Sa silid na iyon, tanging ang tunog ng mabilis na pag-type at ang monotonong pagtibok ng orasan ang natira. Tumayo si Major Vargas malapit sa bintana, nakatingin sa asul na kalangitan na nagsisimula ng pumuti dahil sa sikat ng araw.
Sa kanyang puso, nararamdaman niyang may hinihintay siyang napakahalaga. Halos 3 oras ang lumipas. Pagkatapos ay mula sa direksyon ng mesa ng tekniko, narinig ang isang mahinang boses. Sir, nakahanap po ako ng isang lumang file na maaaring ma-recover. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng 2 account sa isang messaging API. Agad na lumapit si Major Vargas. Sa screen, nakita ang mga pangalan ng gumagamit. Ang isang account ay nagngangalang Pirosal, ang isa naman ay Tigre. Agad niyang nalaman kung sino sila. Sinimulang ipakita ng digital expert ang nilalaman ng mga mensahe. Lumitaw ang mga linya, isa-isa. Ang ilan ay maikli, ang iba ay mahaba. Ang nilalaman nito ay nagpatahimik sa buong silid. Sumulat si Rosal na hindi na niya matiis si Jose na itinuturing niyang marahas at mahirap. Sumagot si Tigre na lahat ay maaaring matapos ng madali kung magtutulungan sila. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang mas nakakatakot na mensahe. Sumulat si Tigre tungkol sa plano na magdala ng ahas mula sa kanyang bahay. Sinabi niyang ang ahas na iyon ay maaaring magmukhang natural ang pagkamatay. Sumagot si Rosal nang may pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay pumayag matapos hikayatin ang pangako ng kalayaan at kayamanan. Binasa ni Major Vargas ng may matigas na mukha. Maingat niyang sinundan ang bawat mensahe. Ang pag-uusap ay naganap sa loob ng ilang linggo bago ang gabi ng pagkamatay ni Jose. Sa dulo ng hanay ng mga mensahe, may isang pangungusap na nagpakilabot sa kanya. Sumulat si Rosal na gabing-gabi na umuwi si Jose at pagod na pagod. Bibigyan niya ito ng inuming may halong gamot. Sumagot si Tigre na maghanda siya at huwag matakot. Lahat ng sinabi ng bata ay totoo, maging ang oras ng pangyayari at ang paraan ng paggawa ay parehong-pareho. Ipinikit ni Major Vargas ang kanyang mga mata sandali at huminga ng malalim. Alam niyang ito ang ebidensya na hindi maaaring pasinungalingan. Bawat salitang isinulat nila ay isang pag-amin ng hindi nila namamalayan. Ibinigay ng digital expert ang kopya ng data na nakaprint na. Ilang piraso ng papel na may nakasulat na pag-uusap ang nasa kamay na ngayon ni Major Vargas. Tinitigan niya ang papel na iyon na parang hawak niya ang ebidensya ng buhay at kamatayan. Nang hapon, muling tinawag sina Elena at Marco sa silid ng pagsisiyasat. Sa pagkakataong ito, hindi nila alam na may bagong ebidensya na sa kamay ng mga investigador. Umupo si Major Vargas sa harap ng isang malaking mesa. Sa harap niya ay 2 bakanting upuan. Unang pumasok si Elena. Umupo siya na may mapupulang mata at nanginginig na mga kamay. Hindi gaanong nagsalita si Major Vargas. Binuksan lamang niya ang folder sa harap niya at inilagay ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Malinaw na nakikita ang nakasulat na pag-uusap. Matagal na tinitigan ni Elena ang papel. Dahan-dahang nagbago ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi, at nanlalaki ang kanyang mga mata. Nakilala niya ang mga salitang isinulat niya mismo. Tinitigan siya ni Major Vargas ng kalmado. Ito ba ay dahil din sa pananakot? Yumuko si Elena. Ang kanyang boses ay hindi lumalabas. Wala na siyang maidahilan. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng papel na nagtala ng kasinungalingan ng kanyang buhay. Sa kabilang silid, tinanggap din ni Marco ang parehong papel. Nang makita niya ang mga mensaheng isinulat niya, tinakpan niya lamang ang kanyang mukha ng 2 kamay. Wala siyang sinabi. Nang gabing iyon, matapos silang suriin, tumingin si Major Vargas sa labas ng bintana. Sa malayo, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ilalim ng madilim na kalangitan. Sa kanyang puso, alam niyang maaaring huli na ang hustisya, ngunit palagi itong nakakahanap ng paraan. Walang mensaheng tunay na nawawala. Bawat kasalanan ay nag-iiwan ng bakas. At sa gabing iyon, ang bakas na iyon ay nagsalita sa sarili nitong tinig. Dahan-dahang bumagsak ang gabi sa lungsod ng Santa Cruz. Ang malamig na hangin ay tumatago sa salamin ng bintana ng silid ng interogasyon. 2 puting ilaw ang maliwanag na nagbibigay liwanag sa mukha ng 2 taong naubusan na ng salita. Sa kaliwang silid, si Elena ay nakaupo na may mga kamay sa ibabaw ng mesa, namumugto ang mga mata at magulo ang buhok. Sa harap niya, binuksan ni Major Vargas ang isang maliit na kwaderno at tinitigan siya ng walang ekspresyon. Yumuko si Elena, ang kanyang boses ay paos.
Nang sa wakas ay magsalita siya, sasabihin ko na po ang lahat. Marahang tumango si Major Vargas. CJ. Huminga ng malalim si Elena. Nang gabing iyon, mas maagang umuwi si Jose kaysa karaniwan. Mukha siyang pagod na pagod. Inihanda ko siya ng isang basong kalamansi juice. Sa loob nito, inilagay ko na ang 5 tableta ng pampatulog. Ininom niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, humiga siya at nakatulog. Hinintay ko hanggang sa maging kalmado na talaga ang kanyang paghinga. Huminto siya sandali. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang magpatuloy. Nagpadala ako ng mensahe kay Marco. Sinabi kong tulog na si Jose. Hindi nagtagal, dumating si Marco mula sa likod bahay. May dala siyang isang bag na tela. Sa loob nito, may isang malaking ahas na kulay itim at dilaw. Sinabi niyang napakalaso ng ahas na iyon. Natakot ako pero sinabi ni Marco, huwag kang mag-alala. Hindi mararamdaman ni Jose ang anuman. Nakikinig si Major Vargas nang hindi pumuputol. Bawat pangungusap ay maingat niyang isinulat sa kanyang kwaderno. Nagpatuloy si Elena sa isang mahinang boses. Dahan-dahan naming itinaas ang paa ni Jose. Hinawakan ni Marco ang ulo ng ahas gamit ang isang sipit na bakal. Idinikit niya ang pangil ng ahas sa balat ni Jose. Hawak ko ang kanyang bukong-bukong. Sa loob ng ilang segundo, kumagat ang ahas. Hindi gumalaw si Jose. Nanatili siyang tulog na parang patay. Pagkatapos, pinukpok ni Marco ang ulo ng ahas ng isang matigas na bagay. Itinago namin ang bangkay nito sa ilalim ng higaan. Naging napakatahimik ng silid. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Matagal na tinitigan ni Major Vargas si Elena. Bakit mo ginawa iyon? Tinakpan ni Elena ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Naging tanga po ako. Natakot akong mabuhay sa kahirapan. Nagagalit ako dahil madalas umalis si Jose nang walang dalang pera. Nangako si Marco ng isang bagong buhay. Akala ko madali lang matatapos ang lahat. Pero nagkamali po ako. Sa kabilang silid, si Marco ay sinusuri din. Nakaupo siyang tahimik na may maputlang mukha. Nang ipakita ng investigador ang resulta ng pag-amin ni Elena, matagal siyang yumuko. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita sa isang mabigat na boses. Ako ang nagdala ng ahas na iyon. Nag-aalaga ako ng ilan para ibenta. Alam ko kung gaano kamandag ang laso ng ahas na iyon. Kinausap ako ni Elena ng gabing iyon. Sinabi niyang tulog na si Jose. Dumaan ako sa likod ng pinto para hindi makita. Ginawa namin ang ayon sa plano. Pagkatapos ng lahat, umalis ako. Akala ko walang makakaalam. Tinitigan siya ng matalim ng investigador. Hindi ka ba nakonsensya? Tumingin si Marco sa dingding. Dati, hindi. Ngayon, mula nang makita ko ang batang iyon na umiiyak sa harap ng kabaong ng kanyang ama, hindi na ako makatulog. Gabi-gabi kong nakikita ang mukha ni Jose. Itinulat ng investigador ang bawat salita. Ang pag-amin na iyon ang naging kasukdulan ng mahabang paglalakbay ng investigasyon. Lahat ng ebidensya ay nagsalita na at ngayon, inamin na namang salarin sa kanilang sariling mga bibig. Lumalalim ang gabi. Sa labas ng silid, nagsimulang umulan ng marahan. Lumabas si Major Vargas mula sa silid ng interogasyon na may kalmadong hakbang. Naglakad siya sa pasilyo, nakatingin sa madilim na kalangitan sa pamamagitan ng salamin. Sa kanyang puso, mayroong ginhawa at kalungkutan. Maaaring malapit nang matapos ang kasong ito, ngunit ang sugat na iniwan nito ay mananatili ng matagal. Sa kabilang banda, si Maria ay nakaupo sa kanyang simpleng bahay. Sa kanyang kandungan, si Miguel ay natutulog na may payapang mukha. Hindi pa niya alam na sa gabing ito, ang hustisya para sa kanyang ama ay nagsimula ng maitaguyod. Sa maliit na mesa sa tabi niya, may isang lumang larawan. Si Jose ay nakangiti, hawak ang isang asarol sa palayan. Matagal na tinitigan ni Maria ang larawan. Dumaloy ang kanyang mga luha ng walang tunog. Mahina siyang bumulong. Jose, kapatid ko, umamin na sila. Pwede ka nang maging payapa. Samantala, sa himpilan ng pulisya, isinara ni Major Vargas ang isang makapal na folder na may opisyal na selyo.
Sa huling pahina, nakasulat ang isang maikling pangungusap. Ang dalawang suspect ay ganap ng umamin sa kanilang mga ginawa. Nilagdaan niya ang dokumento at pagkatapos ay tumingin sa orasan sa dingding. 2:00 ng madaling araw. Inayos niya ang kanyang upo at mahinang sinabi sa kanyang sarili, walang perpektong krimen. Bawat kasalanan ay nag-iiwan ng bakas. Sa gabing iyon, sa likod ng tunog ng ulan at malabong ilaw, isinulat ng hustisya ang isang bagong kwento. Isang kwento tungkol sa pag-ibig na naging puot, tungkol sa tiwala na nagtapos sa pagtataksil, at tungkol sa isang maliit na bata na sa kanyang katapatan ay nakatulong na buksan ang daan patungo sa katotohanan. Nang umagang iyon, ang kalangitan sa Santa Cruz ay nababalot ng kulay abong ulap, ang hangin ay basa at mabigat na tila nakikiramay sa malaking araw na darating. Sa bakuran ng Regional Trial Court, daan-daang residente ang nagtipon na. Gusto nilang masaksihan ang katapusan ng kwentong gumimbal sa Barangay San Isidro sa loob ng maraming buwan. Sa harap ng gusali, 2 sasakyan ng bilangguan ang sabay na huminto. Mula sa loob, 2 tao ang bumaba na may mahigpit na bantay. Sina Elena Reyes at Marco Gonzalez. Ang kanilang mga mukha ay maputla, ang kanilang mga tingin ay walang laman. Mabigat ang kanilang mga hakbang patungo sa silid ng paglilitis. Si Elena ay nakasuot ng kulay kayumangging damit ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay nakatali ng basta-basta. Si Marco ay naglalakad sa likod niya na nakayuko ang ulo. Sa loob ng silid ng paglilitis, tahimik ang kapaligiran. Tanging ang tunog ng mga sapatos at mga papel na binubuklat ang maririnig. Ang hukom ay nakaupo na sa kanyang pwesto. Dala ng taga-usig ang isang malaking folder na naglalaman ng mga ebidensya, larawan at resulta ng pagsusuri. Sa upuan ng mga manonood, si Maria ay tahimik na nakaupo kasama ang batang si Miguel. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng bata. Binuksan ang paglilitis sa isang malakas na tunog ng martilyo. Tumayo ang taga-usig at sinimulang basahin ang sakdal. Binanggit niya ang lahat ng katotohanan sa isang matatag na boses, na ang mga nasasakdal na sina Elena at Marco ay magkasamang nagplano ng pagpatay kay Jose de la Cruz, na pareho silang gumamit ng pampatulog na gamot sa mataas na dosis upang hindi makalaban ang biktima, na pagkatapos ay gumamit sila ng isang makamandag na ahas upang magmukhang natural ang pagkamatay. Itinaas ng taga-usig ang ilang larawan sa harap ng hukom. May larawan ng ahas na natagpuan sa ilalim ng higaan. May larawan ng blister pack ng pampatulog na gamot na may 5 butas na walang laman. Mayroon ding resulta ng forensic na nagpapakita ng pinaghalong laso ng ahas at kemikal na gamot sa katawan ng biktima. Lahat ng ebidensya ay ipinakita isa-isa. Yumuko si Elena, basa ang kanyang mga mata. Si Marco ay nakatingin sa harap ng walang imik. Sa tuwing binabasa ng taga-usig ang bahagi tungkol sa gabi ng pangyayari, lalong namumutla ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ay binasa ng taga-usig ang resulta ng mga pag-uusap na natagpuan sa kanilang mga cellphone. Ang mga linya ng mensahe na nagpapakita ng masamang intensyon, plano at oras ng pagpapatupad. Ang boses ng taga-usig ay umalinggaw sa tahimik na silid ng paglilitis. Lahat ng mata ay nakatuon sa 2 taong ngayon ay nakaupo sa upuan ng mga nasasakdal. Nang basahin ang huling mensahe, lalong yumuko si Elena. Tumulo ang kanyang mga luha sa sahig. Pinunasan ni Marco ang kanyang mukha. Hindi na sila sumubok na tumanggi. Lahat ay napatunayan na mula sa kanilang sariling mga salita. Matapos ang taga-usig, ang abogado ng depensa ang lumapit. Nagsalita siya sa isang mababang tono, sinusubukang humingi ng kaluwagan. Sinabi niyang ang 2 nasasakdal ay nagsisisi na at umamin sa kanilang pagkakamali. Hiniling niyang isaalang-alang ng hukom ang kabataan ni Elena at ang kinabukasan ng kanyang anak na ngayon ay ulila na. Ngunit, ang pakiusap na iyon ay hindi nagbago ng kapaligiran. Nakikinig ang hukom ng tahimik at pagkatapos ay tumingin sa mga nasasakdal. Ang kanyang tingin ay malalim, hindi puno ng galit, ngunit matatag na parang bato. Nagpatuloy ang paglilitis sa pahayag ng mga saksi. Tinawag si Maria sa harap. Dahan-dahan siyang naglakad, tumayo sa pwesto ng saksi na may tuwid na ulo. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Isinalaysay niya kung paano niya pinigilan ang kabaong ng kanyang kapatid na mailibing dahil sigurado siyang mayroong isang bagay na hindi tama.
Isinalaysay din niya kung paano isinalaysay ng kanyang pamangkin, si Miguel, ang gabi ng pangyayari ng may inosenteng katapatan. Naging madamdamin ang kapaligiran sa silid ng paglilitis. Ilang tao ang yumuko. May mga nagpunas ng luha. Itinala ng hukom ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Maria. Pagkatapos, isinara ng tagausig ang pagpapatunay sa isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat. Ang ginawa ng mga nasasakdal ay hindi lamang pagpatay sa isang tao, kundi pagwasak din sa isang pamilya, pagyurak sa halaga ng sangkatauhan, at pag-iwan ng habambuhay na sugat sa isang maliit na bata. Dahil dito, ang batas ay dapat ipatupad ng may buong katarungan. Muling narinig ang tunog ng martilyo. Inanunsyo ng hukom na ipagpapatuloy ang paglilitis para sa pagbasa ng hatol kinabukasan. Kinaumagahan, muling napuno ng tao ang silid ng paglilitis. Ang araw ay bahagya lamang nakikita sa likod ng mga ulap. Sa upuan ng mga nasasakdal, sina Elena at Marco ay mukhang mahina. Sa upuan ng saksi, muling dumating si Maria kasama si Miguel. Hawak ng bata ang isang larawan ng kanyang ama. Pumasok ang hukom ng may kalmadong hakbang. Lahat ay tumayo. Pagkaupo, binuksan niya ang makapal na folder ng desisyon. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit malinaw nang magsimula siyang magsalita. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya, pakinggan ang pahayag ng mga saksi, at bigyang pansin ang pag-amin ng mga nasasakdal, nagpasya ang korte na sina Elena Reyes at Marco Gonzales ay napatunayang maisala sa krimen ang planadong pagpatay. Naging napakatahimik ng silid ng paglilitis. Huminto sandali ang hukom at nagpatuloy sa isang mas malakas na boses. Ang kanilang ginawa ay ginawa sa isang malupit at kalkuladong paraan. Ginamit nila ang kemikal na gamot at laso ng hayop upang alisin ang buhay ng biktima na natutulog. Sinubukan nilang pagtakpan ang krimen sa pamamagitan ng kasinungalingan at pag-arte ng mga luha. Dahil dito, walang dahilan upang bigyan sila ng kaluwagan. Tinitigan ng hukom ang dalawang nasasakdal ng salitan. Batay dito, hinahatulan ng korte ng parusang kamatayan ang mga nasasakdal na sina Elena Reyes at Marco Gonzales. Ang huling tunog ng martilyo ay malakas na bumasag sa katahimikan. Sumigaw si Elena at nahimatay. Si Marco ay yumuko lamang, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Narinig ang tunog ng pag-iyak sa ilang sulok ng silid. Tinakpan ni Maria ang kanyang mukha, niyakap ng mahigpit si Miguel. Tumingin ang bata sa harap ng hindi naunawaan ang buong kahulugan ng salitang iparusang kamatayan. Ngunit, alam ng kanyang puso na ang kasamaan laban sa kanyang ama ay tinumbasan na ng hustisya. Tumayo ang hukom at tiningnan ang buong silid. Ang kanyang boses ay naging marahan nang sabihin niya, sana, ito ay maging aral sa lahat na ang kasakiman at puot ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Matapos isara ang paglilitis, dinala ng mga pulis ang dalawang nahatulan palabas ng silid. Sa labas, nagsimulang umambon. Dahan-dahang bumagsak ang mga butil ng ulan sa hagdanan ng korte. Naglakad si Elena na may mabigat na hakbang. Tumingala siya sa langit na tila may hinahanap na nawala na. Si Marco ay naglalakad sa likod niya ng walang imik. Hawak ni Maria ang maliit na kamay ni Miguel at lumabas mula sa silid ng paglilitis ng may kalmadong hakbang. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Tumingin siya sa langit at bumulong sa kanyang puso, dumating na ang hustisya kahit mabagal. Sana, maging payapa na ang kapatid ko sa kanyang kinaroroonan. Sana, lumaki ang batang ito bilang isang taong tapat at matatag. Sa ilalim ng kulay abong kalangitan, ang tunog ng ulan ay humalo sa tunog ng mga hakbang ng mga taong umaalis sa korte. Ang kasong gumimbal sa Barangay San Isidro ay sa wakas ay natapos na. Ngunit ang kwento tungkol sa pag-ibig na naging paghihiganti, tungkol sa pagtataksil na itinago sa likod ng mga luha ay mananatiling isang mapait na aral para sa sinumang makakarinig nito. Ilang buwan na ang lumipas mula nang ibaba ang hatol sa korte ng Santa Cruz. Ang Barangay San Isidro ay bumalik na sa dati nitong katahimikan. Ang mga palayan ay luntian, ang tunog ng mga kuliglig ay naririnig tuwing gabi, at ang mga bata ay nagsimula ng maglaro muli sa daanang lupa na dati ay puno ng tao noong libing ni Jose. Ngunit para kay Maria, ang katahimikan ay dumating ng dahan-dahan, puno ng mga sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Nang umagang iyon, mas maaga siyang gumising. Ang sariwang hangin ay pumasok sa bintanang kawayan.
Sa kusina, nagsasaing siya habang nakatingin sa likod bahay kung saan malusog na tumutubo ang mga bulaklak ng sampagita. Sa sulok ng bahay, si Miguel ay mahimbing pa ring natutulog sa ibabaw ng banig, yakap ang isang maliit na manika na medyo luma na. Ang bata ay 6 na taong gulang na ngayon, payat ang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na walang laman tulad ng dati. Lumapit si Maria, kinumutan ang maliit na katawan ng isang manipis na kumot. Ngumiti siya ng marahan. Si Miguel, tulad ng isang maliit na liwanag na muling nagbigay buhay sa simpleng bahay na iyon. Mula noong huling araw ng paglilitis, halos hindi na nagtanong ang bata tungkol sa kanyang ina. Paminsan-minsan lamang niyang tinitingnan ang larawan ng kanyang ama sa dingding at pagkatapos ay mahinang sasabihin bago matulog, "Magandang gabi, tatay." Sa tuwing naririnig niya iyon, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang panahon ay makakatulong na pagalingin ang mga sugat, ngunit hindi nito mabubura ang mga alaala. Dahil dito, sinubukan niyang palitan ang kalungkutan ng pagmamahal. Ipinasok niya si Miguel sa kalapit na elementarya, tinuruan siyang magbasa, at tuwing hapon ay pumupunta sila sa palayan upang pakainin ang mga bebe. Ang mga tao sa barangay ay unti-unti nang nakalimot sa madilim na kwentong dati ay nagdulot sa kanila ng takot na lumabas sa gabi. Ngayon, binabati nila si Maria ng may kabaitan, tumutulong kapag anihan, at paminsan-minsan ay inaanyayahan si Miguel na makipaglaro sa ibang mga bata. Ang buhay ay nagpatuloy muli. Ngunit sa tuwing dumadaan sa lumang bahay ni Jose, laging yumuyuko si Maria. Ang bahay ay wala ng laman ngayon. Ang pinto ay nakakandado, ang pintura ay nagsisimula ng kumupas. Tanging ang tunog ng hangin na umiihip sa pagitan ng mga dingding na kawayan ang naririnig. Isang hapon nang ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa kanluran, si Maria ay nakaupo sa beranda kasama si Miguel. Pinagmamasdan nila ang kulay kahel na kalangitan. Ang mga ibon ay bumabalik na sa kanilang mga pugad. Nagtanong si Miguel sa isang maliit na boses, "Bakit po laging nagbabago ang kulay ng langit, tita?" "Dahil ang buhay ay nagbabago rin," mahinang sagot ni Maria. "Minsan maliwanag, minsan madilim, ngunit laging may umaga pagkatapos ng gabi." Tumingin si Miguel sa langit na tila sinusubukang unawain. Pagkatapos ay niyakap niya si Maria. "Gusto ko pong maging pulis tulad ni Major Vargas," bigla niyang sinabi. "Gusto kong tulungan ang mga taong inaapi tulad ni tatay." Natigilan si Maria. Dumaloy ang kanyang mga luha nang hindi niya namamalayan. Hinaplos niya ang ulo ni Miguel at tumango. Isang dasal sa kanyang puso ang tahimik na binigkas na sana, sa hinaharap, lumaki ang batang ito bilang isang mabuting lalaki, hindi nag-ipon ng galit, kundi nag-ipon lamang ng tapang at katapatan. Ilang araw ang lumipas, bumisita si Major Vargas. Mayroon siyang tungkulin sa kalapit na lugar at sinamantala ang pagkakataon na dumaan. Tinanggap siya ni Maria ng may paggalang. Tumakbo si Miguel palabas at masayang tinawag siya. Dala ni Major Vargas ang isang bagong bag para sa paaralan at ilang aklat pambata. Ngumiti ng malapad ang bata, nagniningning ang kanyang mga mata. Umupo sila sa beranda habang umiinom ng tsaa. Tiningnan ni Major Vargas ang malagong likod bahay. Mahina siyang nagsalita, "Minsan, naaalala ko pa rin ang kasong iyon." Mahirap paniwalaan kung paano nagbabago ang isang tao dahil sa inggit at kasakiman. Ngunit may natutunan din akong isang bagay, na ang pagmamahal ay maaaring talunin ang takot. Tumango si Maria. "Ako rin po ay may natutunan, sir, na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging malaki at maganda. Minsan, ito ay isang maliit na tapang lamang para hanapin ang katotohanan." Tiningnan ni Major Vargas si Miguel na nagbubuklat ng aklat. Seryosong nagbabasa ang bata. Ngumiti siya ng bahagya. Ang kinabukasan ng batang ito ay patunay na ang kabutihan ay maaari pa ring tumubo sa ibabaw ng mga sugat. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagpaalam si Major Vargas. Tinapik niya ang balikat ni Miguel at sinabing mag-aral ng mabuti. Matapos mawala ang kanyang sasakyan sa kanto, matagal na nakatayo si Maria sa harap ng bahay, nakatingin sa direksyon ng daan. Sa kanyang puso, lumitaw ang isang pakiramdam ng gaan na parang isang bigat na dahan-dahang inaalis. Dumating ang gabi, dala ang katahimikan. Ang hangin ay marahang umihip, dala ang tunog ng mga kuliglig mula sa mga pilapil. Sa loob ng bahay, sinindihan ni Maria ang isang maliit na lampara.
Tulog na si Miguel. Matagal niyang tinitigan ang mukha ng bata at pagkatapos ay umupo sa tabi ng larawan ni Jose sa dingding. Mahina siyang bumulong na tila nakikipag-usap sa isang taong malayo. Jose, tapos na ang lahat. Ginawa ko na ang kaya kong gawin. Lumalaki si Miguel bilang isang mabuting bata. Aalagaan ko siya tulad ng pag-aalaga mo sa akin noon. Pumasok ang hangin sa bintana, marahang tinatangay ang manipis na kortina. Nanginginig ang apoy ng lampara na tila nakikinig. Sa labas, dahan-dahang umakyat ang buwan sa kalangitan, nagpapakita ng pilak na liwanag sa bakuran ng bahay. Sa maliit na barangay na iyon, sa ilalim ng payapang liwanag ng buwan, ang buhay ay nagsimula ng magpatuloy muli. Ang kalungkutan ay hindi nawala ngunit naging lakas. Sa tuwing tumatawa si Miguel, sa tuwing namumulaklak ang mga sampagita sa bakuran, alam ni Maria na ang pag-ibig at katotohanan ay hindi kailanman namamatay. Nagbabago lamang sila ng anyo, tahimik na pumapasok sa puso ng mga taong may tapang na labanan ang kasamaan sa pamamagitan ng pagmamahal. Mabilis na lumipas ang panahon. 7 taon na ang nakalipas mula noong nakagugulat na araw ng paglilitis. Ang barangay San Isidro ay mas maunlad na ngayon. Ang daan ng lupa ay sementado na. May mga poste ng ilaw sa bawat kanto at ang tunog ng mga motorsiklo ay naririnig tuwing umaga. Ngunit sa maliit na bahay ni Maria, ang buhay ay nananatiling simple tulad ng dati. Si Miguel ay 13 taong gulang na ngayon. Ang kanyang katawan ay matangkad, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang ngiti ay nakapagpapakalma. Madalas niyang tinutulungan ang kanyang tiyahin sa bukid, nag-iigib ng tubig, at nagpapakain ng mga alagang hayop. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, lagi niyang tinitingnan ang larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding na kawayan. Tatay, papasok na po ako para mag-aral. Ang mga salitang iyon ay lagi niyang sinasabi sa kanyang puso. Si Maria na nagsisimula ng tumanda ay ngumingiti sa tuwing nakikita niya ang batang nakasuot ng malinis na damit na may bag sa likod. Alam niyang si Miguel ay hindi na isang maliit na bata. Siya ay mas kalmado, mas matanda kaysa sa kanyang edad. Marahil dahil hinubog siya ng buhay ng higit pa sa kanyang mga kaibigan. Sa paaralan, si Miguel ay kilala bilang isang matalino at tahimik na bata. Bihira siyang magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Kapag ang mga kaibigan ay nagkukwento tungkol sa kanilang mga magulang, ngumingiti lamang siya. Sa kanyang puso, iniingatan niya ang isang sugat na hindi na kailangang buksan muli. Isang hapon pagkatapos ng klase, nagpunta si Miguel sa palayan ng mag-isa. Ang hangin ay marahang umihip, dala ang amoy ng basang lupa, at ang kalangitan ay kulay ginto. Tumayo siya sa pilapil, nakatingin sa malawak na palayan na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa lugar na iyon, madalas siyang umupo kasama ang kanyang tiyahin noong bata pa siya, isang lugar na naging saksi sa lahat ng dasal at luha. Umupo si Miguel at binuksan ang isang maliit na kwaderno. Sa unang pahina, nakasulat ang isang pangungusap na isinulat niya mismo ilang buwan na ang nakalipas. Huwag mong gantihan ang kasamaan ng puot. Gantihan mo ito ng kabutihan upang hindi lalong dumilim ang mundo. Isinulat niya ang pangungusap na iyon matapos basahing muli ang kwento tungkol sa kanyang ama at ina na matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Noong nakaraang taon, sa wakas ay isinalaysay ni Maria ang lahat, ang gabi nang mamatay si Jose, ang tungkol sa kanyang ina na nahulog sa tukso at galit, at ang tungkol sa tapang ng kanyang tiyahin na naglantad ng katotohanan. Nakikinig si Miguel ang hindi umiiyak. Matapos ang mahabang katahimikan, mahina lamang niyang sinabi na pinatawad na niya ang kanyang ina dahil alam niyang ang puot ay magdudulot lamang ng bagong sugat. Mula sa araw na iyon, nagbago siya. Mas naging masipag siyang mag-aral, mas madalas tumulong sa mga tao sa barangay. Sumali siya sa mga aktibidad ng kabataan sa simbahan, nagtuturo sa mga bata na magbasa, at tuwing linggo ay tinutulungan ang kapitan na magtanim ng mga puno sa kahabaan ng daan. Nang hapong iyon nang ang araw ay nagsisimula ng lumubog, sumunod si Maria. May dala siyang inumin at umupo sa tabi ni Miguel. Pareho silang nakatingin sa kalangitan na namumula sa dulo ng abot tanaw. Ngumiti si Maria ng marahan. Lalo kang nagiging kamukha ng tatay mo, Miguel. Ang boses mo, ang paraan mo ng pagtingin sa mga tao, maging ang iyong katatagan. Yumuko si Miguel. Tiningnan niya ang mga kamay ng kanyang tiyahin na nagsisimula ng kumulubot.
Alam niyang lahat ng mayroon siya ngayon ay dahil sa babaeng iyon. Tita, mahina niyang sabi. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral hanggang sa maging pulis tulad ni Major Vargas. Gusto kong protektahan ang ibang tao para walang sinumang makaranas ng nangyari kay tatay. Matagal siyang tinitigan ni Maria at pagkatapos ay tumango na may namamasang mga mata. Mahina niyang sinabi na ang kanyang mga dasal ay laging sasamahan ang mga hakbang ni Miguel. Ang hangin sa hapon ay marahang umihip, dala ang amoy ng batang palay. Ang mga ibon ay nagsimula ng bumalik sa kanilang mga pugad. Sa malayo, ang tunog ng musika mula sa bahay ng kapitbahay ay mahinang naririnig, nagdaragdag ng init sa kapaligiran. Tumingin si Miguel sa kalangitan na dahan-dahang nagiging lila. Sa kanyang puso, gumawa siya ng isang pangako na hindi niya hahayaang lunurin ng nakaraan ang kanyang buhay, na bawat hakbang na kanyang gagawin ay magiging patunay na ang katotohanan at pagmamahal ay mas malakas kaysa sa paghihiganti. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng sumindi ang mga ilaw sa mga bahay. Si Maria at Miguel ay dahan-dahang umuwi sa isang makitid na daan sa pagitan ng mga palayan. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang tiyahin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dalawang tao ay magkasamang naglalakad. Isang babaeng nanatiling matatag sa pamamagitan ng pagmamahal, at isang batang lumaki mula sa sugat upang maging isang bagong pag-asa. Sa bahay bago matulog, muling tiningnan ni Miguel ang larawan ng kanyang ama. Umiti siya at bumulong sa kanyang puso. Gagawin kitang ipagmalaki, tatay. Aalagaan ko si tita tulad ng pag-aalaga mo sa akin noon. Sa labas, ang hangin sa gabi ay marahang umihip. Ang mga bulaklak ng sampagita sa bakuran ay marahang nanginginig. Ang buhay ay patuloy na nagpapatuloy sa Barangay San Isidro, dala ang isang bagong kwento na mas payapa, mas tahimik. Ngunit sa bawat ihip ng hangin, sa bawat hakbang ni Miguel, ang pangalan ni Jose ay tila nabubuhay pa rin bilang isang maliit na liwanag na gumagabay sa kanyang anak patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang madaling araw sa Barangay San Isidro ay laging maganda. Ang manipis na hamog ay bumabalot sa mga palayan, ang tilaok ng mga tandang ay nag-uunahan, at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang lumilitaw mula sa likod ng mga burol. Sa umagang iyon, ang kapaligiran ay kakaiba sa maliit na bahay ni Maria. May isang maleta malapit sa pinto, mga bagong sapatos sa sahig, at isang tumpok ng maayos na mga dokumento sa mesang kawayan. Si Miguel ay nakatayo sa harap ng salamin, nakasuot ng malinis na puting damit at itim na pantalon. Sa kanyang dibdib, may isang maliit na pin na hugis kalasag. Ang kanyang mukha ay nagbago na, hindi na tulad ng isang maliit na bata na madalas umiyak sa yakap ng kanyang tiyahin. Siya ay naging isang matipunong binata, handang humakbang patungo sa isang bagong mundo. Tinitigan siya ni Maria mula sa kusina na may mainit at medyo malungkot na mga mata. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghahanda ng almusal, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa lahat ng mga taon na kanilang pinagdaanan. Mula sa madilim na panahon hanggang sa araw na ito na puno ng liwanag. Lumapit si Miguel at tumulong sa pag-aayos ng mga plato. Ngumiti ang kanyang tiyahin. Handa ka na bang umalis, anak? Tumango si Miguel. Ngayon po ako opisyal na aalis papuntang Maynila. Natanggap po ako sa Philippine National Police Academy. Natahimik sandali. Tanging ang tunog ng hangin na pumapasok sa bintana ang maririnig. Ibinaba ni Maria ang kutsara at tinitigan ang mukha ng kanyang pamangkin. Sa kanyang mga mata, mayroong pagmamalaki at kaunting pag-aalala. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, ang mundo sa labas ay hindi tulad dito, Miguel. Minsan, ito ay malupit, minsan, ito ay mapanlinlang. Ngunit kung mananatili kang tapat sa katotohanan, hindi ka maliligaw. Yumuko si Miguel bilang paggalang. Tatatandaan ko po ang lahat ng payo ninyo, tita. Kumain sila ng tahimik. Bawat kutsara ng kanin ay parang isang maliit na pamamaalam. Pagkatapos, isinara ni Miguel ang kanyang bag at tumayo sa harap ng pinto. Tinitigan niya ang bakuran ng bahay na naging saksi sa kanyang buhay. Ang puno ng bayabas sa sulok ay malago ang bunga. Sa ilalim nito, naroon pa rin ang lumang upuang kahoy kung saan sila madalas umupo tuwing hapon. Tumayo si Maria sa tabi niya. Marahan niyang tinapik ang balikat ng binata. Umalis ka na. Huwag mong kalimutan umuwi tuwing nangungulila ka.
Tumango si Miguel at niyakap ng mahigpit ang kanyang tiyahin. Ang yakap na iyon ay matagal, puno ng damdamin. Sa yakap na iyon, nakapaloob ang lahat ng dasal, lahat ng pagmamahal na hindi kailanman nabigkas. Ilang kapitbahay ang dumating upang magpaalam sa kanya. Binigyan nila siya ng lakas ng loob at mga pagbati. Pinagkamayan sila ni Miguel isa-isa ng may paggalang. Kilala na siya bilang isang mabuting at masipag na binata, isang bagong pag-asa para sa maliit na barangay. Nang dumating ang bus, dahan-dahang umakyat si Miguel sa hagdan. Lumingon siyang muli. Sa harap ng bahay, kumakaway si Maria. Ang hangin sa umaga ay tinatangay ang kanyang belo, na nagmumukha siyang isang malambot na anino sa ilalim ng sikat ng araw. Umupo si Miguel malapit sa bintana. Habang nagsisimulang umandar ang bus, tumingin siya sa labas. Ang bahay, ang mga palayan, at ang maliit na maalikabok na daan ay dahan-dahang lumalayo. Ngunit sa kanyang puso, ang boses ng kanyang tiyahin ay patuloy na umalingaw-ngaw. Huwag kang matakot sa kadiliman dahil ang katapatan ang liwanag na gagabay sa iyo. Mahaba ang biyahe patungong Maynila. Sa buong paglalakbay, pinagmamasdan ni Miguel ang tanawin na nagbabago mula sa kagubatan patungo sa lungsod. Iniisip niya ang kanyang ama, ang kanyang ina, at lahat ng mga pangyayaring humubog sa kanya. Alam niyang madilim ang kanyang nakaraan, ngunit mula doon niya natutunan ang kahulugan ng buhay. Pagdating sa tarangkahan ng Akademya ng Pulisya, bumaba si Miguel mula sa bus at huminga ng malalim. Sa harap niya ay nakatayo ang isang malaking gusali na may nakasulat na nagpakaba sa kanyang dibdib sa pagmamalaki. Pumasok siya na may matatag na hakbang. Sa kanyang puso, sinabi niyang hindi ito isang paglalakbay para sa kanyang sarili lamang, kundi para rin sa kanyang ama, sa kanyang tiyahin, at sa lahat ng mga taong naniwala sa kanya. Ang mga unang araw sa akademya ay mahirap. Ang pisikal na pagsasanay, disiplina, at mga aralin sa batas ay nagpapagod sa kanyang katawan. Ngunit, sa tuwing nararamdaman niyang gusto ng sumuko, lagi niyang naaalala ang mukha ni Maria at ang kanyang pagkabata sa San Isidro. Gusto niyang maging isang taong kayang protektahan ang iba tulad ni Major Vargas noon. Tuwing gabi bago matulog, sumusulat siya sa isang maliit na kwaderno, hindi ako pwedeng mabigo. Hindi ko pwedeng kalimutan kung saan ako nanggaling. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Miguel ay lalong naging malakas at matatag. Siya ay naging isang huwarang kadete, iginagalang dahil sa kanyang kasipagan at kababaang loob. Isang umaga sa isang seremonya, habang itinaas ang bandila ng Pilipinas, namasa ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sinag ng araw sa tela ng bandila at naalala ang nakangiting mukha ng kanyang ama. Sa kanyang puso, ipinangako niyang ang kanyang buhay ay magiging patunay na ang kabutihan ay laging nananalo sa huli. Samantala, sa San Isidro, tinitingnan ni Maria ang kalendaryo sa dingding, binibilang ang mga araw mula nang umalis si Miguel. Tuwing hapon, umuupo siya sa lumang upuang kahoy, nakatingin sa daan ng barangay habang naghihintay ng sulat o balita mula sa Maynila. Alam niyang ang kanyang pamangkin ay nasa isang mahabang paglalakbay patungo sa kinabukasan. At kahit na naghihiwalay sila ng distansya, ang kanyang mga dasal ay laging kasama sa bawat hakbang nito. Sa ilalim ng parehong kalangitan, dalawang puso ang tahimik na nagdarasal, isang anak na nagtatayo ng kanyang kinabukasan at isang tiyahin na nag-iingat sa mga alaala ng nakaraan. 7 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Miguel ang barangay San Isidro. Maraming bagay na ang nagbago. Ang dating malawak na palayan ay naging maliliit na subdivision na. Ang daan ng lupa ay sementado na. Ngunit sa gitna ng mga pagbabagong iyon, isang bagay ang nanatiling pareho. Ang bahay na kawayan ni Maria ay nakatayo pa rin sa gilid ng daan. Nang umagang iyon, ang langit ay bughaw at malinis, ang hangin ay marahang umihip, dala ang amoy ng palay na nagsisimula ng manilaw. Sa harap ng bahay, nagwawali si Maria ng bakuran ng may mabagal na kilos. Ang kanyang buhok ay halos puti na, ang kanyang mukha ay kulubot, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling mainit. Huminto siya sandali at tumingin sa dulo ng daan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kumakabog ang kanyang puso, na para bang may darating sa araw na iyon. Hindi nagtagal, mula sa malayo, narinig ang tunog ng isang sasakyan. Isang kotse ang huminto sa harap ng bahay. Mula sa loob, lumabas ang isang binatang nakasuot ng kumpletong uniporme ng pulis.
Ang kanyang mukha ay matatag, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang ngiti ay malapad. Nabitawan ni Maria ang walis na hawak niya. Agad na dumaloy ang kanyang mga luha. Mabilis na lumapit si Miguel at niyakap ng mahigpit ang kanyang tiyahin. Umuwi na siya. Ang yakap na iyon ay matagal, mainit at puno ng damdamin. Lahat ng mga taon na kanilang pinagdaanan, lahat ng dasal na binigkas ay tila nabayaran sa araw na iyon. Tinitigan ni Maria ang kanyang pamangkin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang katawan ay matipuno, ang kanyang mukha ay nagniningning. Siya ay tunay na isang ganap na lalaki na ngayon. Ngumiti si Miguel. Tapos na po ang aking pagsasanay. Ngayon, nakatalaga na ako sa rehiyon ng Calabarzon. Gusto kong simulan ang aking unang tungkulin sa pag-uwi sa barangay na ito. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha. Inanyayahan niya itong pumasok sa bahay. Ang amoy ng simpleng lutuin ang sumalubong sa kanila. Sa mesa, naroon pa rin ang lumang upuan kung saan sila madalas kumain ng magkasama noon. Umupo si Miguel at tiningnan ang paligid. Lahat ay pareho pa rin, ngunit ang kanyang puso ay iba na ang nararamdaman. Ngayon, nakaupo siya roon hindi bilang isang ulilang bata, kundi bilang isang pulis na nagdadala ng karangalan sa kanyang maliit na pamilya. Dumating ang mga kapitbahay nang marinig ang balita ng pag-uwi ni Miguel. Binati nila siya ng may init. Ang mga bata sa barangay ay nagtakbuhan sa bakuran, nakatingin sa kanyang uniforme na may paghanga. Dumating ang kapitan ng hapong iyon. Tinapik niya ang balikat ni Miguel at sinabing ipinagmamalaki ng barangay na magkaroon ng isang anak na tulad niya. Ngumiti lamang si Miguel at yumuko ng may paggalang. Sa kanyang puso, alam niyang lahat ng ito ay hindi lamang resulta ng kanyang sariling pagsisikap, kundi dahil din sa mga dasal ng isang tiyahin na hindi kailanman tumigil sa paniniwala. Nang gabing iyon, kumain sila ng hapunan ng magkasama. Sa gitna ng simpleng usapan, mahinang nagtanong si Maria, "Ano ang gagawin mo ngayon, Miguel?" Sumagot si Miguel ng kalmado, "Gusto kong magtrabaho ng tapat at protektahan ang mga maliliit na tao tulad natin. Gusto kong tiyakin na wala nang mabuting tao ang mamamatay ng walang kabuluhan dahil sa kasamaan." Matagal siyang tinitigan ni Maria at pagkatapos ay ngumiti na may namamasang mga mata. Alam niyang si Jose ay tiyak na magiging proud kung makikita niya ang kanyang anak ngayon. Ilang araw ang lumipas, nagsimula nang maglingkod si Miguel sa maliit na himpilan ng pulisya sa bayan. Madalas siyang nagpapatrolya sa paligid ng mga barangay, tumutulong sa mga residente na ayusin ang maliliit na alitan, at nagtuturo sa mga bata sa paaralan tungkol sa kahalagahan ng katapatan. Tinatawag siya ng mga residente na Sir Miguel nang may paggalang. Tuwing hapon pagkatapos ng trabaho, madalas siyang umupo sa beranda kasama si Maria. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa likod ng mga palayan. Ang hangin ay marahang umihip, dala ang amoy ng lupa at mga bulaklak ng sampagita mula sa bakuran. Mahinang sinabi ni Maria, "Ang buhay ay umiikot talaga, Miguel. Dati, umiiyak tayo sa lugar na ito, ngayon, nakangiti na tayo sa parehong lugar. Lahat dahil hindi mo hinayaang lunurin ka ng nakaraan." Tiningnan ni Miguel ang mukha ng kanyang tiyahin. "Hindi ko kailanman kalilimutan ang itinuro ninyo. Na ang katotohanan ay minsan huli nang dumarating, ngunit laging dumarating para sa mga matyaga." Lalong lumubog ang araw, ang kalangitan ay naging kulay kahel na ginto. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagsimula ng marinig mula sa malayo. Sumandal si Maria sa upuan, nakakaramdam ng kapayapaan. Alam niyang kumpleto na ang kanyang buhay. Tinupad na niya ang kanyang pangako sa kanyang kapatid na alagaan si Miguel. At ngayon, ang batang iyon ay lumaki na bilang isang karangalan ng pamilya. Ilang buwan ang lumipas, sa anibersaryo ng pagkamatay ni Jose, inanyayahan ni Miguel ang buong barangay sa libingan ng kanyang ama. Dala niya ang mga puting bulaklak ng sampagita na namukadkad mula sa kanilang bakuran. Sa harap ng simpleng puntod, tumayo siyang matatag. "Tatay, tinupad ko na po ang aking pangako. Patuloy kong iingatan ang iyong mabuting pangalan at poprotektahan ang iba tulad ng itinuro mo sa akin." Ang hangin ay marahang umihip na tila nagdadala ng isang bulong mula sa kabilang buhay. Sa ilalim ng payapang kalangitan sa hapon, ang mga dahon ay marahang gumalaw. Tumingin si Miguel sa langit at ngumiti. Alam niyang sa isang malayong lugar, ang kanyang ama ay nakangiting ipinagmamalaki siya.
Samantala, sa bahay, sinindihan ni Maria ang isang maliit na lampara. Tiningnan niya ang liwanag na marahang sumasayaw sa dingding. Sa kanyang puso, nagdasal siyang si Miguel ay laging maging matatag at tapat sa bawat hakbang. Sa gabing iyon, sa maliit na barangay na dati ay puno ng luha, ngayon ay mayroon na lamang kapayapaan. At sa gitna ng mga bituin sa kalangitan ng San Isidro, ang kwento ng maliit na pamilya ay naging isang kwento tungkol sa tapang, pagpapatawad at pag-ibig na hindi kailanman namamatay.